Matapos lumamang ng Lakers halos buong laro, ay natalo pa sila sa dulo sa game winner ni Jamal Murray. At ngayon ay baon na sila sa serye kontra Nuggets 2-0. Ano nga bang nangyari? First half, wala kang masasabi sa Lakers Napakaganda ng trabaho nila opensa-depensa. Nalimitahan si Jokic sa 12 points 2 assists, si Murray 2 of 10 shooting, then gumana naman sina AD at D'Lo sa kabilang dulo. Grabe yung scoring ni Davis nun, 11 of 12 shooting kontra Jokic sa first half. Talagang sinamantala ang depensa ni Joker. Samantala si D'Lo ay mainit din. Siya ang missing link ng game 1 sa kanyang hindi magandang laro, pero ngayon ay nagpakita siya para sa team. 6-3 kagad sa unang 2 quarters ni Russell, kaya naman nakapagbaon din sila ng 15-point lead noong halftime. Pero nagbago nga ang ihip ng hangin noong second half. Umabot ng 20 ang lamang ng Lakers pero inunti-unti nga ito ng Nuggets. Ang ganda ng run nila nun. Nung na-foul trouble din si Davis nung simula nang kumana muli si Jokic, pinunteriya ang smaller defender niyang si Hachimura. Doon na nakuha ni Joker ang groove niya kaya kahit bumalik na si AD ay nai-score niya na rin muli ito. Kaya after ng kalmadong simula sa second half ay nagtala ng 15 points, 8 rebounds, 8 assists itong si Jokic. Meanwhile, si Davis naman ay hindi na naramdaman nun, especially sa fourth quarter. Kasi kahit may 32 points siya sa unang 3, ay bokya naman ng fourth. 0 points kasi ang pinakakailangan. Malaking factor ang naging adjustments ni Michael Malone nun sa kanya. Before kasi dahil sa quickness niya, nakukuha niya ang spots niya sa pag-atake kay Jokic. Then sa mga pick and rolls ay hindi rin siya nakukuha kagad ni Joker. Pero nang ipalit na sa kanya si Gordon na kayang tapatan ng quickness niya ay doon na siya na-dedenay na makapunta sa kanyang spots. Kaya napakagandang adjustments din talaga nito para sa Nuggets kasabay ng foul trouble na AD na nakatulong mawala siya sa kanyang rhythm. Naglaro na napakaganda ang Lakers halos buong game pero nag-collapse pa rin ng dulo. Si Jamal Murray pa, ang sama na ng laro niyan pero nung fourth quarter ay bigla namang nag-take over. Biruin nyo, 6 points lang siya sa first 3 with 3 of 16 shooting sa field. Pero nung fourth quarter ay doon na uminit tong si Murray with 14 points in 12 minutes, 6 of 8 shooting at kanya rin ang huling 2 baskets ng laro. Panabla at game winner. Sa pampanalo wala nang timeout. Since nagawa ni Murray ang panabla, kanya muli ang huling play at humanap sila ng mismatch para sa kanya. At yun ay kontra AD kung saan may advantage talaga si Murray pagdating sa perimeter. At yun na nga ang laro. Wagi ang Nuggets, 2-0 na ang serye at 10 straight wins na rin sila kontra Lakers. Sayang din yung open 3 ni LeBron na maaaring nakapagpabago sana ng outcome ng laro. Pero wala, diba? Ganun talaga. Ayos tong panalo para kila Jokic dahil mahirap maagawan ng home court advantage, lalo sa LA na ang games 3 and 4. Para naman sa Lakers, at least may kaunting liwanag na kayang matalo ang Nuggets dahil sa last possession lang sila nadali. Good sign din na nag-show up na si D'Lo sa larong ito as their third best player with 23 points. Hopefully magpatuloy yan. Yung duo rin nila, still maganda ang mga numbers. Pero yun nga lang, syempre para sa buong team, demoralizing pa rin na kahit napakaganda na ng nilaro nyo, ay hindi nyo pa rin matalo sila Jokic. Again, 10 straight games na silang talunan kontra Denver. Exhausting na to. Also, parang napakahirap na rin isipin na kaya nilang talunin to ng 4 na beses sa 5 natitirang laro sa serye. Crucial na maipanalo ang 2 home games nila para makabalik sa laban. Dahil kung masilat sila kahit isa, ay baka tapusin na ito ng Nuggets sa Game 5 sa mismong home court nila. Sa current situation ngayon ng serye, nagbabadya na talaga ang sweep o gentleman sweep para sa Lakers. Although di kita na hindi may tatangging hirap na hirap talaga sila sa Nuggets, diba? Isa pa habang si Michael Malone ay kapansin-pansin ng mga adjustments sa games 1 and 2, si Darvin Ham naman ay hindi pa rin gaanong nararamdaman. 20-point lead ang pinabayaan nila, same sa last game na umabot ng 12 points ang bentahe pero natalo pa rin sa dulo. Pero bago pa naman magsimula, tough na series na talaga to para sa Lakers Inaasahan na tong beatdown. Katulad ng karamihan ng game sa 10 sunod na talo nila, dikitan lang din ang laban pero sa dulo ay bumibigay nga sila. Ang tanong, kaya pa kaya nilang makabalik sa serye kontra Nuggets? Maaari pa naman pero tsak na napakahirap nito. Kung manalo sila sa game 3, magbibigay ng spark yon para sa kumpiyansa at chances nila. Pero muli, yun nga ay kung makapanalo talaga sila.